Po ay mag-umpisa na po sa ating pong prayer meeting sa gabi pong ito. Ayan. So, ang prayer meeting po natin ay lagi po pong hinihiling sa inyo na tayo po ay lagi pong dumalo sa prayer meeting kasi po kailangan po ng tulong ng gawain ng Panginoon. Alam niyo po, mahirap po makipaglaban ng mag-isa. Amen ba? Imagine niyo na lang po, 300 na kalaban at ang lalaban lang sa gera ay 10. 10 lang. Sino kaya mananalo? Sino po mananalo? Yung 300, di ba? Diba? Numerically, sa bilang, panalo yung 300. Tama? Talo talaga yung 10 kapag sabayan. So, anong ibig sabihin ni Pastor? Kaya dapat nagkakaisa tayo. Sama-sama tayo. Amen? Walang iwanan. Amen po? Walang iwanan po sa lahat ng gawain. Lalo po yung ministry of prayer. Yan po yung kailangan nating patibayin. Yan po yung mag-work sa atin hanggang sa mga sabi ng Biblia sa huling mga araw. Yan po yung mag-work sa atin, pigilo sa atin, yung kapangyarihan, yung Holy Spirit nandyan po. Pero kung hindi po natin hihilingin yung kapangyarihan ng Holy Spirit, wala pong silbi ang church. Walang power ang church. Ay hindi tayo makapag-solve, hindi tayo makapag-baptize. Hindi may tataboy yung mga gawa ng kaaway. Amen? Hindi may tataboy. So pag may mga ganon, pag may mga ganon ulit na ulit yung binamak kayo sa area, banggitin nyo lang ang pangalan ni Jesus Christ. Kasi may ano doon, may diablo doon, maaligid-aligid. Sabi ni Brother Lex, namumula tapos lumalabas na yung ugat tayo sa galit. Ang bihira, no? Akala mo may ginawa tayong masama sa kanya, no? Sobra naman yung galit niya, no? Okay? Kaya yung sabihin, gawain ng kaaway. So, rebuke natin. Pwede natin i-rebuke yun. Rebuke them in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Kung pray kayo, pag-gising nyo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, umalis ka sa tanas. Umalis ka demonyo. Kasi naririnig tayo yun kahit may boss natin. Okay. So, haalis yan kapag narinig nila with faith yung pangalan ni Jesus Christ. Okay. So, i-rebuke natin. Sa gayon, dun sa area, hindi siya kumigos. Kasi minsan tatakpan niya yung tenga ng mga sinisera natin ng Word of God. Gagawa ng paraan niya, gagawa ng ingay, gagawa ng distraction. Diba? Yan yung gawain ni Satanas. Kaya, always pray. Diba? Kung nag-pray tayo dito, pagdating sa area, pray din kayo. Okay, lagi yung isa sa isip puso. Pray, pray, pray. Okay, kasi may kalaban tayo. Hindi siya tumitigil. Okay, kaya dapat, with the power of the Lord, with His authority, pag-pray natin. Okay, kasi church po tayo eh. Hindi lang naman si pastor yung may Hindi lang si pastor yung may power na ipag-pray yung gano'n. Lahat tayo. Amen? Lahat tayo. Hindi lang naman pastor yun eh. Church ang binigyan ng authority. Okay? Church ang binigyan. So, kaya po yun. Okay, meron po tayong pag-pray po natin sila. Okay? So, yan po. Pag-pray po natin ang gawain ng Panginoon sa gabi pong ito. Buksan po natin sa pananalangin. Ayan. So, mamaya po paki-live na lang po sa ating sa message po. Yung sa ating pong public page. Let us pray. Kapagpala namin Diyos, tinataas ka po namin sa gabing ito. Inuluwalhati namin ang iyong pong makapangyarihang pangalan. Amin Ama. Diyos na dakila, kayo po siya maghari sa amin sa oras na ito. Kayo po siya manguna sa amin sa oras na ito. Banal na Espiritu, kayo po siyang pumilos. Ipagpatawad niyo po mga karumihan kasalanan namin, mga pagkukulang namin sa iyo. At naway Panginoon, biyayaan niyo po kami sa gabi ito. Pagpalain niyo po ang gawain, kayo po ang siyang pumilos. At sinasaway namin anumang pagpilos sa kaaway. Dakilang Diyos kanina dun sa area. Panginoon, alisin niyo po ang diablo na naroon. Alisin niyo po sa pangalan ng Panginoong Kristo. Hindi po manaig ang gawa ng kaaway doon sa lugar na yun. Pakita niyo, Panginoon, dun yung mga saints, yung mga nabuhusan ng dugo ng Panginoong Kristo. Pakita nila yung pag-ibig mo doon sa lugar na yun. At hindi sila magtagumpay
sa lugar po ng Panginoon. Okay, sa susunod na pagpunta namin doon, Panginoon, ay hindi po magtagumpay ang kaaway. Sawayin niyo po, Panginoon, dakilang Diyos. Turuan niyo po ng aral kung sino man po ang ginagamit ng kaaway. Makita niya na hindi niya pwedeng lapastanganin ang Diyos at ang Panginoong Kristo. Kayo po ang siyang pumilos na kilang Diyos. I-bless niyo po ang gawain yung kayo po ang siyang pumilos. Kaya mas sa gawain sa ngayong gabi, kayo po ang siyang magpala. Hindi po magtatagumpay ang kaaway dahil kasama po namin kayo, Panginoong Kristo. Kaya kayo po ang siyang pumilos sa amin, kayo ang siyang pumagitna sa gawain ito, at kayo po ang aming tinatas. Panginoon, kayo po ay welcome sa gawain na ito, Panginoon. Kayo po ang siyang manguna sa amin. Kayo po ang siyang aming itinataas. Kaya kayo ang siyang pumilo sa aming kalagitnaan. Pagkatawad niyo po karumihan ng aming puso, naway ang aming isipan ay maituon sa inyo, dakilang Diyos. Maraming salamat po sa biyaya. Salamat sa pag-iingat po sa amin sa winning Bible study. Thank you for the victory, Panginoon. Bless me po yung message ngayong gabi, maging challenge sa bawat isa po sa amin. At sa iyo po namin binibigay ang lahat ng papurihan, kalulatian, at karangalan sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. So tayo po yung umawit sa Panginoon. Let's sing two hymnal song bilang pagbibigay natin ng papuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Tayo po tayong lahat. At mag-awitan po tayo ngayong gabi. Kantahin po natin ng We're Marching to Zion ng hymnal song. Page 27 po sa ating mga hymnal books. 27, We're Marching to Zion. Amen. Kantahin po natin ng may kasing lahat. Mawiting ito. Come we that love the Lord. Amen. Kantahin po natin ng sabay-sabay. On the first stanza now, sing. Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And dance around the throne. And dance around the throne. We're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Let those refuse to see who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, they speak their joys abroad, they speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. The hill of Zion's hills and thousand sacred streets. Before we reach the heavenly fields, before we reach the heavenly fields, or walk the golden streets, or walk the golden streets. Singers, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city. Amen. On the last time. Then let our songs abound and every tear be dry. We're marching through Emmanuel's ground. We're marching through Emmanuel's ground to fairer worlds on high, to fairer worlds on high. We're marching
Isang awitin po. Send the light. Kantahin po natin. Send the light. Page 28 po. 2 and 8 sa inyong books. Send the light. Ayan. Palatilihin po natin yung pagpapakita at pagbabahagi ng liwanag na meron tayo. Ito po yung main goal ng isang Kristiyano. Yung makapagbahagi ng kaligtasan ng tamo niya. Amen? Amen. Send the light. There's a cause on the first sense now. Sing. There's a cause comes ringing on the restless wind. Send the light. Send the light. There are souls to rescue. There are souls to save. Send the light. Send the light. Send the light. A blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light. A blessed gospel light. Let it shine forevermore. We have heard the Macedonia call today. Send the light. Send the light. And the golden offering at the cross we lay. Send the light. Send the light, girls. Send the light. A blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Oh, send the light. A blessed gospel light. Let it shine forevermore. Let's pray the grace that every word about. Send the light. Send the light. And the Christ-like spirit everywhere be found. Send the light. Send the light. Send the light. Send the light. The blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light. The blessed gospel light. Let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light. Send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light. Send the light, girls. Send the light. A blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light. A blessed gospel light. Let it shine forevermore. Amen. Makapala po tayo. Amen. Kumain tayong muli lahat. At awitin natin ang welcome song natin ng buhay. God's ligay ng buhay. Amen. At dire-diretso na po tayo nakatayo. Amen. Ligay ng buhay. Awitin natin ang buong puso natin. Kamay natin ang bawat isa. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y malulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kaantay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Amen. Si Kristo. Amen. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Amen. Papaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakatay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Once again, ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay. Mapaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakatay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen.
sa Panginoon. Sige po, tayo po makakaupo na. At tayo po dadako po sa pagbibigayan natin sa Panginoon. Amen. Ito po yung parte ng ating pong pagtitipon sa kanya pong gawain, ang magbigay po sa kanya pong gawain. Luke 6:38, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Let's pray. Panginoon, salamat po sa amin yung muling pagkakataon na makakapagbigay po kami sa inyong gawain. I-bless niyo po ito at maging kagamit-gamit for the furtherance of the gospel at sa kaligtasan po, Panginoon, ng mga tao po na amin pong nahinatid niyo po sa amin upang sila po yung aming maturuan. Dakilang Diyos, i-bless niyo po ito, paramihin niyo po ito, yung sa gayon mas magamit pa sa gawain mo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po sa ating giving, mga kapatid. After this general prayer po tayo, paikot po tayo, and tsaka na po yung exhortation natin, yung message po sa gabi nito. And I would like you to challenge sa message po sa gabi nito. Ay, paano natin na-receive mo yung message ko? Chinat ko sa'yo. Alam ko may ano ka na nun eh, PowerPoint. Tignan mo na lang yung title. Okay, so ngayon po, sige po, tayo po yung mag-pray, paikot po tayo. Pray po muna tayo bago po sa ating exhortation sa gabi nito. Ayan. At mamaya po kasama po muli natin sa prayer, sa message si Pastor James, Pastor Ronald, si Pastor Joshua po sa may Australia. Mga kapatiran po doon sa may Tanersan, sa Muntinlupa. Okay? So marami pong nakikinig sa atin. Okay? Sige po, ganun po ulit. May mag-pray po ulit. May tatawagin po ulit ako mag-pray. Ang sa gayon ay may exercise din po tayo sa pagsasalita at sa pag-pray. And ayun po, ang pag-pray po ng ating matatawag po ay yung gawain po ng Panginoon. Okay, kung ano po yung ilagay sa inyo ng Holy Spirit na ipag-pray, yun po yung pag-pray ng mga kapatiran, mga church, mga mag-aaral, at mga trabaho, mga negosyo, yan po yung mga ipag-pray po natin. Okay? So una po sa lahat, pag-pray po natin ng Israel, kapayapaan at ang kaligtasan ng mga Hudyo. Ngayon, wala na akong balita sa kanila kasi sobrang busy po nitong mga nakaraang araw. Dalawang gabi na po na ako ay gabi na umuwi. Lunes, kumuha ko ng Bible siguro alas 12 na ako nakauwi. Ganun din kagabi dahil galing naman po ako sa namatay na kapatiran natin na taga Bogonggo. So, yung family po nila, isa po yung sa nagsusupport po dito po sa gawain. Kaya nakiramay po tayo doon sa kanila. Ayan. And kaya sobrang hectic po ng schedule. Okay, and pag-pray natin na ang Panginoon mag-send ng mga missionaries sa buong mundo at mabuksan po ang mga saradong bansa, yung mga restricted na area, mga bansa. And ang ating faith promise offering, patuloy po tayo maging faithful sa ating pong giving. Okay? Tsaka yung mga mission partners, ayan, pag-pray natin sila sa Panginoon, pasalamatan natin sila sa Panginoon. So kanina nag-deliver po ako ng Bible, and yung pastor na yun hindi man financially nakakatulong sa atin. But sa Bible po, dun po sila ginagamit ng Panginoon. Kaya ayun po, and may bago na naman po tayong dala, 10 Bible po na magagandang klase. Kaya blessing po at ipamimigay po natin yan sa mga bago pong mananampalataya. Okay? Pag-pray natin itong lugar na to, ito po ay pagkaloob sa atin ng Panginoon. Lord willing. Kasi dumadami na po tayo. Kaya kailangan na po natin ng maluwag-luwag po na lugar
Okay? And evangelism program po natin, Good News Class and Children's Ministry sa Phase 8 sa Bukid, sa Badjao. Pati po yung mga bata po dito sa paligid po natin. Okay, pag-pray po natin sa Panginoon kasi matindi po ang pagkilos ng kaaway. Okay, lalo pag hindi pa tayo, nag-pray na po tayo niyan ha, tumikilos ang kaaway, di ba? So, nakikita niyo po, pag hindi pa tayo mag-pray, mas matindi. Diba? Wala po tayong ma-achieve dito sa church kapag hindi po tayo nag-pray. Lalo po pag, kaya sama-sama po, mas maganda po, much better po ang magkakasama po nag-pray. Ayan, at sa biyaya ng Panginoon, naakay po natin sila sa gawain ng Panginoon. Okay? So, maging matibay lang at maging matatag. Diba? Sila Peter nga, may threat pa nga yung buhay nila. Diba? May threat pa yung buhay nila. Mga Pharisees, kumbaga, yung mga Pharisees na yun, meron silang authority para ipapatay sila Peter. Diba? May authority sila pag nagawa nga nila. Diba nangyari nga? So yan, mga ano lang naman yan, hindi tayo wala naman silang authority, wala naman silang kakayanan na ipapatay tayo. Mga asar lang yan. Okay. Mga asar lang yan. Kaya, ang technique po dyan sa mga nangasar, kausapin ng personal, haharapin. Kasi, pag hindi po ako na po ang kakausap, ako na po bahala. So, pag nakita ko po yun, pupunta ako po sa bahay, kakausapin ko siya ng personal. Ipapakita ko po sa kanya na siya po yung nagsasabi ng masama sa ating grupo. Okay. At gagamitan po natin siya ng batas. Okay? Para makita niya po at makita niya na hindi tayo basta-basta. Okay? Kasi pag nakita po nila na kaya nila, wala na. Dominate po tayo ng mga yan. Okay? Kaya, pag-pray niyo po yung mga sasabihin ko po sa kanila para po hindi po yung ano nila, kumbaga yung mga pride po nila ay manay po. Kaya pag-pray niyo po, bigyan tayo ng utterance ng Panginoon kung paano po sila kakausapin. Okay? Ayan. And so, winning natin every Wednesday. And at the same time, Bible study na lang po yan dun kala Jelay tsaka kay Jelay. Tapos may kaibigan siya, si Giselle Buntis. Ayan. Iyan ng Panginoon, twice na siyang nakakasama. At ina-assure ko yung salvation niya, sabi niya, tinanggap niya na daw si Jesus Christ noong last week. Last week, that is October. October o November ba yun? October 30 pala. October 30. Ayan. Kaya, ayan po yung mga bunga ng ating pong soul winning sa Panginoon pagpapagal. Ayan. At kung meron po pala kayong soul winning, kasi po, di ba monthly, may ano po tayo. Kung may soul winning po kayo, lista nyo po, ganito lang po gawin, sulat sa notebook. Sulat pangalan, full name, and age. Tapos kung nakitaan nyo po o gusto niya po magpa-Bible study, ilagay nyo po kung anong address niya para madali po natin malocate. Okay? Okay? So, may landmark and address yun po. Contact number, kunin nyo po lahat ng details para madali po natin malocate kung siya po ay interested and willing po talaga sa Bible study. Okay, yan. And so pag-pray natin yung mga areas na to kasi po kailangan talaga natin magabayan po yung mga bata. Kasi kahapon galing din po kami doon, hindi na nga po pinagsisimba itong isang bata. Kasi nga, yung bunga nga niya hindi niya mapigilan. Mano siya eh. Ano bang tawag dun sa ganong karakter? Diba? Oh, taklesa. Taklesa siya. Nagbabasa siya ng Bible hanggang gabi. Kasi sinabihan siya ng nanay niya, baka mabaliw ka dyan sa bumas ng Biblia. Sumagot siya, sabi niya, Ma, makasalanan pa na yung Katoliko. Hindi nagalit yung nanay niya. Sabi, ba't po naman sinabi yun? Hindi niya naman nauunawaan pa yun. Kaya, tinuruan ko siya. Sabi ko, magpakumbaba ka, humingi ka ng sorry sa nanay mo. Hindi niya nauunawaan yun kung ano yung paniniwala natin. Kaya humingi ka ng sorry sa nanay mo.
sumunod ka sa utos ng nanay mo, magpakitang gilas ka, magpakabait ka. Tago sa kanya. Para papayagan ka na ulit sa susunod na linggo na magsimba. Yan. Yan. At pag-pray natin yung mga yan. Kanila ng gabay. Okay? Tapos, Bible study natin. Kaya Nanay Renilla, nagbubunga po. Purihin ng Panginoon. Si Tatay Dante, kahit di kami nagba-Bible study, every time na magtatagpo kami, nag-pray kami. Dahil nasa kalsada kami, nag-pray kami at pinakapusta ko siya. Eh, kasi lagi siyang wala sa bahay nila eh. Lagi siya nasa labas. And si Ken and Paula, online po ito. Tapos nadagdagan po ito eh. Si Ken, si Paula, si Paul, tsaka si Nanay Hiner. Last week, 4 po sila na nandun sa online Bible study. Tapos kanina si Jelay, tsaka si Giselle. Lord willing, si Giselle, magpapaptize din siya. Okay. Pero manganak na siya ngayong next week siguro manganak na siya. Kaya yun po. Pero still praying para sa kanya. And kahapon, nakita namin si Nanay Annie, nandun sa tindahan sa bukid, yung pinagaganapan ng children ministry. And kinumusta ko. Tapos sabi niya sa amin, Pastor, kamusta na? Bakit hindi na po kayo nagpupunta sa amin? Sabi ko sa last time pumunta po kami, hindi ko kayo pinansin. Pero hindi ko na lang sinabi. So, Lord willing, tingnan natin kung anong response nila. So, gano'n naman kailangan lang natin minsan magpabis para mabis nila tayo. Diba? Okay? So, pero pag-pray pa rin po natin yan sila. Okay? And cottage prayer natin, yan. Okay. Pag-pray natin ito. Naway, pati yung devotion, naway may tuloy-tuloy natin ito kahit hindi siya regular, basta may pagpatuloy po natin. And Sister Mariel, Princess Erica, pag-pray natin sila. Makabalik sila sa gawain ng Panginoon. And the rest po ng mga na-baptize po and na-backslide, pag-pray po natin sila. Makabalik sila sa gawain ng Panginoon. Then yung youth revival, so nagulat ako sa nila, ang usapan kasi talaga sa grupo, 1,000 per church. Tapos naging 150 kada per head. Sabi ko, kung hindi tayo makasama na ito. Okay? Pero kung sakali man, na 150 talaga, pero kakausapin ko muna si Pastor Ira. So baka hindi niya pa alam to. Nakausap ko lang kasi yung leader doon kala Pastor Bravo. Youth leader. So kung sakali man po na 150, at gusto niyo pong sumama, pwede po. Kaya lang, hindi tayo makapag-alpila ng jeep. Okay, so kanya-kanya pati ko masahe. Kasi masyado na po mataas pag 150. Kung kaya lang po natin 1,000 na lahat sa registration. Okay, kasi may jeep pa yun pong masahe. Siguro 2,000 rin yung jeep. Balikan. Kaya 3,000 po. So, kinumpute ko kanina. Umabot kasi tayo ng 20. So, 150 times 20, 3,000. May jeep pa. Okay, 5,000. Hindi na po kaya. Kaya, so kung ano po kaya ng Panginoon, pagkilos ng Panginoon. Okay? So yan. And pastors, tapos pa ito. Lord's Supper po natin, malapit na po last Sunday, 24. Yan po yung sabi po doon sa ating sending, 24. So, meron po tayong gawain po sa linggo ng alas 6. Okay po. Linggo ng alas 6 po, Lord's Supper po natin yan. 2 pong ordinansa binigay ng Panginoon, baptism and Lord's Supper. Okay, kaya ayan po, bilang church, kailangan po natin gampanan yan, kailangan po natin gawin yan. Pag-alala po yan sa Panginoong Jesucristo. Okay, just like yung baptism po. Okay? And Thanksgiving natin sa December, potluck po yan. Ganoon din po tayo ng exchange gift po yan. Okay, Vision Night, December 29. Yung exchange gift pala, pakiasikaso na lang po mga kapatid. Nakalimutan po natin. Kaya na lang po initiate. Exchange gift sa Sunday, nakalimutan natin, no? So, yan. Kaya na lang po. Siguro yung bawat, iba magkakahiwalay naman. Ladies, tapos, young pro, teens, diba? Magkakahiwalay yun, po eh. Ayan. So, initiate na lang po.
para po makapag-ano tayo kung gusto niyo po. And Vision Night, December 29. Sa gusto po mag-join. Family Count 2025 Youth Conference. Ayan, Youth Conference. Kumusta po? Nag-iipon po ba kayo mga kabataan? Sabihin niyo naman sa akin, Pastor, wala akong pera. Okay, may pera kayo. Hindi nyo lang nilalagay sa tamang lugar. Okay? So ayan, mag-ipon kayo. I-encourage ko kayo, mag-ipon kayo. Kayang-kaya nyo ipunin to. Next year pa to, June. Next year pa to. Pag nakita ko dyan sa alkansya nyo na kahit walang pisa o kaya 10 piso lang naman yan, imposible yan. Ang tagal po, 1 taon po yan. 1 taon. Wala naman. Ayun po, may tangkita po dito. Yung wala naman, oh. Ayun, oh. Tangkita. Okay? Ayan. So, join po tayo. Kung mayaman lang si Pastor, kung marami lang pera, kaya ko po kayong ilibre. Ayan. So, ano naman tayo? Tayo naman yung, kumbaga, mag-ipon sa sarili natin. Para kayo naman yung pagpalain ng Panginoon. Diba? Kasi pag ako lang yung pinagpapala, yung mga nag-sacrifice pinagpapala, kulang sa atin lahat. Mas maganda kung lahat tayo pinagpapala. Ibig sabihin, magaan yung gawain ng Panginoon. Tama? Diba? Kesa yung isa lang bumubuhat, mabigat yun. Pero kung lahat tayo pinagpapala ng Panginoon, magaan ang buhay. Tama po ba? Diba? Amen? Amen, students? Amen? Mag-ipon kayo. Okay? Dadaan na naman yung Pasko. Diba? Dadaan yung Pasko. Kaya mag-ipon kayo. Kailangan po natin ito. World Youth Conference. Pakasama po tayo. Okay, and World Missions Conference natin, 2025. 3rd Mission Anniversary. Okay. And the rest of the events. Expenses po, rent, electricity, water, food, at iba pa po mga gamit sa gawain. Ayan. So, pag-pray po natin, matugunan ng Panginoon muli ang ating pong mga bayarin ngayong pong November, mga kapatid. So, help us in prayer, mga kapatid. And church projects natin, signage, insulator, and pintura. Ayan. Pintura. So, biyaya ng Panginoon, may natirang pintura, kaya napinturahan po natin yung sa labas. Halu-haluan na lang ng tubig para magkasya. Kung walang tubig, hindi po yan magkakasya. So, mansamantala lang po, di ba, malinis na siya. At lalagyan po natin yan ng mga signage na iwasan ng pagkakalat at pagtatapon dito sa lugar na ito. At lilinisin na rin po natin. Okay? Lilinisin natin yung lugar po na yan. Kung may marunong nga na sana magpinta, pintahan ng mga tawag dito, mga flowers para makita nila na hindi dapat yan tinatapunan ng basura. Kasi yung mga dyan sa harap, tinatapunan nila ng basura. Tinitignan ko nga wala man lang wala man lang mga hiya na nagtatapon sila ng basura dyan sa harap. Okay? Ayan. Kaya lagyan natin para marunong naman siguro sila magbasa, mababasa nila na bawal magkalat at respeto sa bahay-sambahan ng Panginoon. Lalagay natin yan. Okay? Ayan. At yung signage po pala natin sa harap, na ipagawa na po natin, 240 po yung paprint ng tarpaulin na 3x4 and papalagyan po natin ng frame na aluminum na 3x4 din po yung size at yun po ay nagko-cost ng 600. So 600, 840 po ang total. So kukunin ko po muna yun dun sa ating yung sa alulog dapat. Ikulang naman. So kunin na po natin doon. Okay? And ayan po, may binigay pong wisdom ang Panginoon. Siguro gawin natin para yung mga projects ay magawa po natin. Magkakaroon po tayo ng mga sacrificial givings. Sacrificial givings. Sabi natin yung giving na naman. Okay, giving na naman. Sacrificial givings. Tandaan nyo po, every giving, there is a blessing. Tandaan nyo po yan. Every giving, for God loveth a cheerful giver. Tested ko po yan. Every time na magbibigay ako sa Panginoon, hindi nagpapabaya ang Panginoon. Bibigyan ka niya ng pagpapala na
kapalit o sobra pa sa ibinigay mo. Kailangan mo lang, sabi ng Panginoon, prove me now. Minsan kasi hindi natin pinapatunayan. Pinapangunahan tayo ng pagdududa natin. Paano ko gagawin ito? Paano na yung pang-merienda ko mamaya? Pang-milk ito? Diba? Yan. Napapangunahan tayo minsan ng doubt. Okay? Pero pag sabi ng Panginoon, prove me now. Amen? Prove me now. So kapag, mga kapatid, kapag natutunan nyo po magbigay sacrificially, may kita nyo po ang biyaya po ng Panginoon. May kita nyo po ang biyaya ng Panginoon. Kaya ipapractice po natin ang sacrificial giving. Okay. Alam ko na kwento ko na ito sa inyo. Nag-sacrificial giving. Lahat ng naman ng pera nyo, wallet nyo, ilagay nyo sa offering. Pero hindi po yun yung gagawin natin. Hindi po ganun. Parang sa pilitan na yun eh. Holy hold up. Sabi niya, holy hold up. Diba? Huwag kayo magtitira kahit piso, kahit 5, kahit 5. Ginawa talaga nila yun. Pero dito hindi natin gagawin. Kasi tandaan po natin ang pagbibigay, hindi sa pilitan. Okay? Mag-a-announce tayo ng sacrificial giving and kung magkano po ang ibigay po ninyo, ibibigay nyo. So what is sacrificial giving? Sacrificial giving, ito po yan. Halimbawa, sa araw-araw mong pamumuhay, ano yung tatanggalin mo na ginagastos mo? May tatanggalin ka, may isa-sacrifice ka. Kaya nga po sacrificial giving. Ayan, tama po. Example po yan. Pambili ng pandesal, pang-load. Example po yan. Pamasahe. Diba? Sa halip na sasakay ka, maglalakad ka na lang. Yun po yung sacrificial giving. Halimbawa, bibili ka ng almusal sana. So, sa sacrifice mo, fasting ka na lang. Ibibigay mo sa sacrificial giving. Yun yung sacrificial giving. Naintindihan niyo po. Amen? Hindi naman tayo mamamatay kung hindi tayo makakain ng pandesal ng isang araw kung isa-sacrifice mo sa Panginoon. Amen? Yun po yung sacrificial giving. Nasanay tayo na yung ulam natin masasarap. What more kung sa susunod na araw ang ulam natin ay yung tama lang, mabubusog tayo. At ibibigay natin yung dapat na ibibigay natin sa Panginoon. Yun po yung sacrificial giving. Naintindihan po natin? Amen? Okay, so yan po. Pag may question po kayo sa sacrificial, itanong nyo lang po sa akin. But ituturo ko po yan ngayong buwan, November, kung ano po ang pinaka-nilalaman ng sacrificial giving, first fruits, tithe, offering. Ituturo po muli natin yan kasi sa susunod na taon, ibabalik po natin, itutuloy po natin yan. Okay? Amen po. Para rin sa gayon po, yung mga projects po dito po sa gawain ng Panginoon ay umusad po. Gumalaw po tayo. Okay? Yan. At naniniwala po ako na kapag pinagamit po natin sa Panginoon yung mga resources natin, magpapalain tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Ang tanong na lang doon, nasubok mo na ba ang Panginoon? Nasubok mo na ba ang Panginoon? Kabataan, nasubok niyo na ba ang Panginoon? Nasubok niyo na yung Panginoon. Hindi pa ako nag-preach siya. Okay. Nasubok niyo na ba yung Panginoon sa buhay niyo? Pag nakayo ko, ibig sabihin hindi. So, subok na. Okay, amen. Ayan. So, pag-pray natin, ma-challenge ang faith ng bawat isa. Okay? And speakers and amplifiers, pray natin ng prayer meeting or prayer vigil. So, next month na po tayo mag-prayer vigil, ha? So, siguro lilista na natin yan. Pakisulat na lang po yung first Friday ng December. Kasi nag-prayer meeting naman tayo last Friday, di ba? Dalawa yung prayer meeting natin. Okay? And worship service, morning, afternoon. Okay? Ayan. So, blessing po yung afternoon service natin and yung morning service natin. Okay? So, ayan. I encourage you to attend both services, morning and afternoon. Kasi po ang message ay diluto. Nilagyan po ng asin, paminta, ano pa ba? Bawang, sibuyas. Para po sa lahat ng mga member. Para lahat po ay makakaano. Amen? Ayan. Sunday School, Discipleship, and Fellowship. Spiritual growth sa bawat isa, spiritual maturity, and pag-pray natin madagdagan ang magagawa ng Panginoon. So kahapon, kinausap ko na po yung mga young teens doon po sa bukid na sila po ay mag-join po sa choir. Okay? Pero naisip ko po, iwalay po muna sila. Kumbaga,
Sama-sama po lahat ng young teens, may part po sila. Kasama nyo, young teens. Tapos, church choir. Doon muna sila pa-practicein sa young teens bago sila ipasok sa church choir. Kasi kailangan muna natin matignan yung timbre ng boses nila. Okay? So, bali yung mangyayari po sa Sunday, may practice po. And the rest din po kasi may gusto kong sumali ng church choir. Katulad po ni Sis Jen. So, bali gagawin po natin, magpo-practice din po ng Sunday pagkatapos po ng service. Para po yung, kasi mga nanay, busy po yan. Para po sa susunod na linggo, alam po nila yung kanta. Kasama na po sila sa choir. Okay? Tapos practice po ulit ng Saturday para po finalization. Okay? So, yun po yung magiging ano po natin is coming Sunday. Bali, may practice po tayo ng dalawa sa Sunday. Yung dadaanan natin, yung kakantahin ng teens choir sa susunod. Sister Jazz, pakiprepare yung kakantahin ng teens sa susunod, pa-practice din yung sa linggo. Yung kakantahin sa 17, pa-practice natin sa linggo. Ano ba sa linggo? 10. Okay, 10 ng hapon. So pagkatapos ng service, titipunin natin sila, magpa-practice kayo. Okay? Tapos yung iba, sasabay na rin magpa-practice yung church choir para hindi masyadong mahaba yung ating oras. Okay? Kung sino yung magtuturo sa teens choir, siya po yung may iwan dito. Okay? Kasi alam niyo naman na mag-practice sa sarili niyo ng choir. Kaya may iwan dito, tapos the rest, magpa-practice dun. Magpa-practice sa kabila, mahati dito. Tapos doon, para dalawa yung area para patapos agad. Okay? Naintindihan po. So, mag-practice sa linggo, teens choir, tsaka church choir. Tapos, i-finalize po yan ng Saturday. Para pag Sunday, okay na. Yung mga wala ng practice ng Sabado, okay lang. May magbubuhat yung mga nag-practice ng Sunday. Okay? Naintindihan? Okay. So, yun na po yung gagawin po natin. Nang sa gayon, magabayan po natin yung mga bago. Kasi kung hindi po natin sila tuturuan, hindi po sila lalago. Okay, hindi po sila lalago. Yeah. So, pag-pray natin, malagdagan po. And we are praying ng choir instructor. Ensemble, madagdagan yung choir, madagdagan. Preachers, teachers, soul winner, and Bible students. So, pag-pray natin yung Bible school, ilalapit ko na siya sa mga saan po tayo lalapit para po makapag-start ng Bible School. Ulit dito po. Okay, and other church ministry, pag-pray natin ang ating bansa and yung ating pong community. Padumi po ng pagulo yung ating sitwasyon ng bansa, di ba? Yung dating administration, naglalaban sila ng present administration. Grabe, gulo nila. Hindi mo na alam kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Di ba po? Kaya pag-pray na lang, ang gagawin na lang natin sa kanila sa Romans, pag-pray na lang natin sila. Okay, pag-pray natin sila. Okay, sige po. Yan, sino po mag-volunteer na mag-pray? 3. And ako po ang mag-close. Ayan, tapos na si Thea, di ba? Si Lorraine naman. Si Lorraine. Una ka, Lorraine. Tapos sino po mag-volunteer? Po? Kayo po nakaraan. Hilingin natin si Mami Jo. Ayan po. Si Lorraine, si Mami Jo, tapos si Brother Anjan, tapos natin. Si Brother Lex, and then ako. Okay? Ate Lorraine, pag-pray mo lahat ng kabataan. Okay? School, ministry, ayan. Ano po ba? Health? Okay. Yan po. Si Mami Jo, ang pag-pray niya po lahat ng mga adult sa church. And families na rin po at the same time. Yan. Trabaho, pag-aaral, business, ayan. And growth, maturity, kung ano lang po, yan sa inyo ng Panginoon about po sa family and mga adult po. Ayan. Si Brother Lex, siya ang mag-pray ng ating mga ministries. And ako na po ang mag-close.
Okay? Sige po. At pagkatapos po nito, exhortation, pakiset up po agad para mag-start na po agad tayo ng ating message po, exhortation. Okay? Sige po. Tayo po yung lumapit sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Umpisa po ni Sister Lorraine. Thank you po sa araw na ito. Pag-ibig po ang mga kabatahan sa Lord, mga bago pa na mga palantaran sa inyo, Lord, na po Lord ay someday na makasama po namin sila sa aming mga ministry and other Lord, hindi po sila mawala sa ilang mga gawain, lalong-lalo na po sa mga importante na ating gagawin. At pag-aaral po na Lord ay bigyan niyo po kami ng mga katalungan wisdom sa pag-aaral, Lord. At na Lord, kayo po magtugay po sa amin na pagpunta po ng school na mawala mangyari na sa mga sa amin. Ang aming mga ministry po, Lord, ay nawa ay di po namin mapagayaan. Lord, pag-aalam niyo po sa amin, kung nagpagpulang po kami, Lord, na pagpagawalin po kami sa mga kailangan, Lord. And sa health po, Lord, ay bigyan niyo po kami ng magandang kawan, Lord. Huwag niyo po kami bigyan ng sakit. Sa Lord, na iwasan para po magsama-sama po kami magsama para sa inyo po, Lord. And sa other po na pag-pray, kayo po mag-provide po, mag-protection sa kami na yun. Pero Ayun po naman Panginoon po, may taas ng Panginoon po, sa araw-araw po ng buhay natin. Panginoon po, yung pinawag natin mamuna, sa araw ng desisyon sa buhay. Huwag niyo po kami pabayaan ng Panginoon po, sa mga bagay na gagawin natin at aming ang gagawin. Pero din po Panginoon ko, nakatipin ko po ang aking pamilya na nakatipin po niyo ang kanilang mga puso upang kayo po ay makulala, Panginoon. Lalo mo po ang mga pamangkin ko na nawala sa simbahan, Panginoon. Ibalik niyo po siya, Panginoon. Po sila, Panginoon, sa inyo pong simbahan. Ganun din po, Panginoon ko, tinatipid ko po ang aming mga linis na maging ang aming mga kalusugan, na ang aming katandaan po, Panginoon ko, ay bigyan niyo po kami ng lakas. Yung pamagawa pa lang po namin, Panginoon ko, ang aming mga gawain. At ganun din po, Panginoon ko, na kung ano man po ang gawain na aming po na inyo po pinigay sa amin ay maganda po namin na po. Ganun din po ang mga kabataan, Panginoon ko, sa aming paligid, kung hindi ba po naniniwala sa inyo, Panginoon ko. Ilapit mo po sila sa aming Panginoon ko at ilapit mo po sila sa inyo. Ganun din po yung mga kabataan ngayon na nabaptize ko rin pakinig po sila at pagkatalinig po sila, Panginoon ko, dahil hindi po madalian ang sumunod sa inyo. Pero kung lagi po magparang po sila ng kuya, maintindihan po nila, Panginoon ko, kung ano po ang hindi nyo magawa sa kanila. Hindi po ang mga baby, ang mga youth, na nagsusuloy yung Panginoon ko. Gawayan niyo po sila, pagkakasinan niyo po sila sa kaaway, hindi po sila pababayaan. Natin niyo po sila, Panginoon ko, na nakapin at huwag ginawa silang mapahamak sa labas. Ganun dito sila, Pastor, sa kanyang asawa, Panginoon ko, pagkakabi niyo po ang kanilang mga kalusugan, upang magampalan pa po nila ang inyong pinagagawa sa kanila. Salamat po, Ama, sa lahat po ng biyaya at pinagdalog niyo sa amin sa araw-araw, sa aming mga gawain sa bahay, sa aming simbahan, aming mga business na kahit po na mahirap, ang ito pa rin po yung biyaya ni Panginoon ko, hindi niyo po pinawala yun. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga biyaya na pinagdalog niyo. Pinapanalangin ko rin po ang bansang Pilipinas, Panginoon ko, na naway yung aming mga leader ay magkasundo. Yes, Lord. Panginoon ko, dahil din po proteksyonan niyo rin po kami sa mga
sa mga tao na nasa paligid namin na kung ano mang po yung tingin nila sa amin, Panginoon. Pero kayo po nawa, Panginoon, po ang pumadlang sa kanila na kayo po yung ilaw, kayo po yung magmula sa amin, Panginoon, upang hindi po kami masabihan ng hindi maganda sa Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po yung ginagawa ko sa mahal na kaseso sa aming nagpagpagpag. Panginoon po namin Diyos, nakila, yan, sinasamba, tinataas sa punto, Panginoon. Ang buhay na palapit sa inyo, patawad, Panginoon, sa lahat ng pagkakamali at pagkakasala ng bawat sa amin, Panginoon. Siya nagiging dahilan at nagiging hadlang upang kami po ay mapakinggan sa ating mga dalangin. Panginoon, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin na nandito ngayon sa anumang kamalian na nagawa natin. Salamat din po, Panginoon, sa opportunity na muling makalapit sa inyo ng aming mga daing, dinaing at panalangin, Panginoon. Sana, Panginoon, ipakinggan po ninyo ang aming pong mga panalangin sa gabi, Panginoon. Nilalapit ko po, Ama, ang pong gawain, church na ito, Panginoon, na hindi pong tinayo. Nalain ko, Panginoon, na aming mga ministry na aming pong sinasagawa ngayon ay hindi pong luubin ang pagpalang kamay, hindi pong gabayan ng inyong walang spirito. I pray for every soul, Panginoon, na hindi pong niligtas at binautismoan, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat sa amin na siyang maging kaagapay, katulong kabalikan, Panginoon, sa inyong pong mga gawain. Lain po ang aming pong soul winning ministry, Panginoon. Please equip every soul, Panginoon, to hear your word, to testify the salvation that we have, Panginoon. Help us, Panginoon, na magkaroon ng pride sa aming puso na kailangan po namin ipamahagi ang salita at kaligtasan, liwanag na meron po kami, Panginoon, sa ibang tao. Dalangin ko, Panginoon, na magmula sa pinakabata hanggang sa nakatatanda, Panginoon, bigyan niyo po ng puso na ibahagi ang kaligtasan meron kami, Panginoon, to testify, Panginoon, na kami po ay tunay na naligtas mo, Panginoon. Sapagkat ako po ay naniniwala na ang taong nagbabahagi ng inyong salita ay siyang nagpapatunay na siya ang nakatanggap ng kaligtasan na meron kami ng pagaling sa iyo. Dahil ko, Panginoon, ang aming pong choir ministries, tulungan niyo po ang bawat isa ay pagkalooban ng talento na umawit para sa inyo, Panginoon, to glorify you, Panginoon, and to praise you, to show our life, Panginoon, sa mga bagong mananampalataya. Dahil ko din, Panginoon, na ang mga bagong nabaptize na mga mananampalataya ay equip po ninyo, bigyan po ninyo ng puso na makibahagi sa inyong gawain, Panginoon. Help them, Panginoon. Tulungan niyo po sila na maging isang magandang halimbawa sa bawat isa sa amin to challenge us, Panginoon, ng mga kabataang ito ay willing na magpagamit sa inyo. What more kami po ng mga matagal ng mananampalataya. I pray, Lord, na in every ministry na meron po kami, ay inyo pong gabayan, tulungan, lukubin ang inyong banal na spirito na siyang magtagumpay, Panginoon. Nalaman namin na sa mga pamamagitan gawain ito, Panginoon, ay nagmamature po kami, nag-grow po kami sa pananampalataya namin paglilingkod sa inyo. Kaya naman alamang gawain na meron kami dito ay tulungan po ninyo, Panginoon, na maging equip po ang bawat isa, na makilahok po ang bawat isa, magpagamit po nawa ang bawat isa, Panginoon, mula sa paglilinis, Panginoon, sa aming pong worship service. Magtayo po kayo ng mga panibagong song leaders, Panginoon, ng mga bagong teachers, ng mga bagong preachers, Panginoon, bagong leaders and disciples, Panginoon, na siyang tutulong na magpalago at magpalaganap ng inyong salita at ebanghelyo, Panginoon. Dalayan ko, Ama, na lahat ng taong nandito ngayon sa inyong pong bahay-sambahan, ng mga church members, Panginoon, save and baptize. Tulungan po ninyo, Panginoon, na maging pagpapala sa inyong pong gawain, maging kagamit-gamit sa inyong gawain upang mapakita ng bawat isa sa amin ang kapurihan na nais namin ipagkaloob sa inyo. Dalayan ko, Panginoon, anumang hadlang ng kaaway upang mahadlangan ang inyong pong gawain, huwag po ninyong hayaan na manaig. Dahil ba man, ipagkaloob po ninyo ang inyong banal na spirito upang siyang tumulong sa bawat isa sa amin na mag-grow sa pamamagitan ng inyong ministry. Ang Panginoon, lahat ko po na kayo po ang siyang kumilos, tumubay sa gawain pong ito sa anumang kaparaanan na pwede namin magamit upang mag-glorify kayo sa pamamagitan ng mga ministry. Please help us to do it, Panginoon. Kayo po ang siyang bahalang pupurihan. Kayo po nawa ang siyang aming mitaas sa mga gawain pong ito. Binabalik po namin, Panginoon, lahat ng kapurihan at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus.
Laki ng Diyos, patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyo pong harapan. At patuloy ka po namin itinataas sa aming pong mga buhay. Sa iyo pong lahat ng karangalan, dakilang Diyos. Sa iyo pong harapan, kami po ay inyo pong kaawaan, kakabagan po ninyo. At ang mga panalangin po namin ay makaabot sa inyong harapan. At kalooban niyo po nawa ang siyang maganap. Ang iyo pong kapangyarihan, ang maganap Panginoon, ang kumilos sa gawain po na ito at sa buhay ng bawat isa. Dakilang Diyos, hindi po sa aming lakas kami ay magtatagumpay. Panginoon, may mga bagay po na hindi po namin kayang gawin. Kaya ito po ay sinusuko namin sa inyo at pinagpapasala at pinapasakop namin ito sa inyo, Panginoon. Hindi po namin ito magagawa kung wala pong pagkilos ninyo. Kaya dakilang Diyos sa gawain na ito pinagkatiwala niyo sa amin. Lagi niyo po kaming sasamahan, Panginoon. Lagi niyo po kaming gagabayan kung ano po mga dapat namin gawin. Man na Espiritu, hinahayaan ka namin na kumilos kayo sa buhay ng bawat isa sa amin, sa mga manggagawa, at maging sa gawain mo, kayo po siyang kumilos. Malaya po kayo, Panginoon. Banal na Espiritu, inaalaw po namin na kayo siyang kumilos, ang siyang magkontrol sa amin, Panginoon, sapagkat mas maganda ang kalalabasan ng gawain kung kayo po ang siyang kumilos sa gawain. Hindi po yung aming pride, hindi yung aming mga achievements, hindi yung aming mga educations, yung mga pera namin, kundi kayo po, Panginoon, ang siya pong kumilos, banal na Espiritu sa gawain na ito. Hinahayaan po namin na kayo po ang mag-take over sa gawain na ito. Kayo po siyang kumilos mightyfully na yung presensya ay palagi namin kasama sa gawain po na ito. Dakilang Diyos, hinihiling po namin ang kapayapaan po ng bansang Israel. Kaligtasan po ng mga Hudyo, Panginoon. Naway patuloy kayong magpadala ng mag-supply ng mga missionaries, mga preachers dito po sa bansang Israel. Sa kaligtasan po ng mga kaluluwa. Pati naman sa mga saradong bansa, Panginoon, buksan niyo po upang maka-penetrate ang gospel at may maligtas po na kaluluwa sa mga bansang sarado po, Panginoon. Dakilang Diyos, kayo po magpadala sa iba't ibang panig ng mundo at maging dito rin po sa Pilipinas. Pupilos kayo, Panginoon. Tumawag ka na po, Panginoon, ng mga preachers, ng mga babaeng handang ialay ang buhay para po ipahayag ang kaligtasan sa mga taong mapapahamak. Dakilang Diyos, mga missionaries, mga pastors, mga evangelists, kayo pong siyang pumilos, Panginoon. Dakilang Diyos, sa mga huling araw na ito, kayo po magpadala ng mga tagapagturo, Panginoon, ng patungkol po sa katotohanan ng salita at sa kaligtasan. Dakilang Diyos, we are praying for our faith promise offering. Dalangin ko po maging faithful po kami sa pagbibigay na ito sa mga misyon. At maging naman dito sa gawain ng help po namin na yung tithes and our offering. Maging faithful po kami when we are praying for also for our first fruits offering. Naway Panginoon, matugunan po namin ito sa pamagitan ng inyong biyaya. And by your mercy and grace, yung aming pong sacrificial giving na ito practice. Naway Panginoon, kumilos ka at paunawaan ito ng bawat membro na kayang Diyos. Sapagkat ito po ay pagpapakita na kung saan ang Panginoon sa Kristo ay ang unang nag-sacrifice, binili ang lahat, walang tinira. Sabi sa Biblia, wala siyang mahigaan. And merong account sa Biblia na natutulog siya sa bangka, walang unan. Natutulog siya sa lupa, walang pupot. Sapagkat binigay niya ang lahat sa iyo. Binigay niya ang kanyang buhay para sa aming makasalanan. Kaya naway kami rin po, kahit sa simpleng bagay, ibigay po namin na dapat na para sa iyo, Panginoon ng Diyos. We are praying also for our mission partners. Panginoon, kayo po nakakilala kung sino po sila. Hindi ba sa kanila financially, hindi ba sa kanilang prayer, napakalaking bagay po, Panginoon, ang pananalangin nila. And some of them, nagbibigay ng gospel tracts, nagbibigay ng Bibles. At sometimes, kahit hindi naman po, part ng mission giving nila para sa gawa, bibigyan pa rin sila. Kaya salamat po, Panginoon. Dahil ito po nakakapulot po sa aming pong mga pangangailangan.
dito po sa gawain po ninyo. Ay bless niyo po sila, Panginoon. At yung isa po sa nagbibigay po ay nandiyan na po kasama nila po. Kaya po siya ay masaya na. Dalahin na rin po namin, Panginoon, comfort po ninyo sa kanila pong pamilya na iwan dito. At nawa yung legacy po ni Brother Prime ay magpatuloy po sa kanyang family. We're praying na kanyang pong pamilya, katulad ng prayer niya, nawa ay maligtas po ang buong niya mga kapatid, Panginoon. Maligtas mga pinala sa inyo at manampalataya sa inyo, Panginoon. Nakiling Diyos, ilalapit po namin ang church natin building. Pagtaloban niyo po kami nito, Panginoon. Gawain mo ito. Bigyan niyo po kami ng lugar kung saan makapagpatuloy kami. May vision po kami, Panginoon, na magkaroon po ng school, mag-umpisa sa preschool, Bible school, hanggang papalaki, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na pag nagabayan namin ng mga kabataan, sila po yung mga gagamitin pa sa gawain po ninyo. Kaya hinihiling na po namin ang lugar na ito, pagkalog niyo sa amin. Maging yung mga katabing lugar, ipagkalog niyo po sa amin, Panginoon. Sapagkat kailangan po ng mas malaking lugar kapag meron pong school. Kaya ibigay niyo po sa amin, wala kami pera, ngunit ikaw ang tunay na may-ari po ng lahat ng bagay. Kaya walang imposible sa kapangyarihan po ninyo, Panginoon, sa biyaya ninyo. We are praying for our evangelism program. Mga inalagaan po namin mga kabataan. Bless po ito. Mga teachers, thank you po sa buhay nila, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon, na kinagamit po sila. Salamat po sa calling ninyo sa kanila. Sa mga soul winners, sa mga teachers, Panginoon. Kahit wala na pong love gift, nagpapatuloy po sila. Purihin ka, Panginoon, sa buhay nila. At alam ko na kayo po. Ang hiling ko na lang po, Panginoon, i-bless niyo po mga buhay nila. Panginoon, bless niyo po mga hanap buhay nila. Ang business nila, i-bless niyo po, Panginoon. Pagpalain niyo po sila sa kanilang katapatan, sa inyo pong gawain. Protection niyo po kami. Wala po sa gawa ng kaaway, pumikilos sa kaaway, kulit. Naniniwala kami na hindi siya mananay. Panginoon, sawayin niyo po itong mga pagkilos na ito. Sawayin niyo po, pigilan niyo po, Panginoon, kaya po siyang kumilos. Yung mga nandudos na sa inyong pangalan, kapunan niyo sa gawain ninyo, sawayin niyo po. Ang punta po namin doon, naway wala na po yung Panginoon. Kumilos ka, Panginoon, sa gawain mo, takot ng Diyos. Palaguin niyo po ang mga batang ito, Panginoon. Gusto po namin silang halagaan sapagkat sila po yung mga tupa. Naway sila po yung magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. At Panginoon, bigyan niyo po kami ng lugar kung saan kami pupunta. Natuturuan namin sila. Tulad ng utos mo na kami humayo, gawin malaga ng lahat ng mga bansa. Pagkismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, at turuan sila ng pamumuhay bilang Kristiyano sa paglago sa pananampalataya at kakilala sa inyo. Akin Diyos, patuloy niyo pong gamitin ang gawain na ito na yung purpose namin ay magampanan po namin. Yung soul winning namin, i-bless niyo po. Thank you po sa mga soul winners, Panginoon, na namin. I-bless niyo po sila, Panginoon. Thank you po sa mga giver sa gawain na ito. I-bless niyo po. Thank you po sa bawat effort ng mga members. I-bless niyo po, Panginoon, katapatan ng bawat isa. Panginoon, we're praying for Bible studies, Tatay Dante, Jelay, and Giselle, Danya family, Danya Renilla, at ang tahanan, si Kent, Paula, Paul, at si Nanay Helena. Panginoon, i-bless niyo po ito. Palaguin niyo po ang gawain ng Bible study. Panginoon, visitation and follow-up po namin. And also sa aming cottage prayer, hindi man natutuloy-tuloy, but Panginoon, salamat dahil nagkakaroon pa rin ng pagkakataon na makapanalangin kami sa mga tahanan at maging devotion namin ng mga kabataan. Kapag patuloy ito, pinag-pray namin ang gawain mo. Salamat po for this opportunity. And sa mga nag-backslide, Panginoon, nang hina, na wala sa gawain mo. Pumilos kayo sa kanilang buhay na dumating yung time na bumalik sila. Kung hindi man dito, Panginoon, kahilingan po namin, gamitin po sila sa ibang gawain. Doon po sila ma-revive, doon sila ma-restore, doon sila bumalik, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo. Naging Ama, we are praying for youth revival. Kung kalooban niyo po, hindi po namin kaya yung price. Naway kayo po siyang pumilos, Panginoon, sa bawat isa. Bless niyo po. Maging Ama, Lord Supper namin November, may mga pangailangan po kami, like sa bibili ng ubas at ng tinapay, Panginoon. Kayo po magkaloob at makatagumpayin niyo po ito, Panginoon. Hindi po makasingit ang gawa ng tao. Sawayin niyo po
Kung sa buhay namin, sawayin niyo po ang pagprisong kaaway sa bawat gawain, Panginoon. Layan niyo po kami sa sakit, sa paramdam, Panginoon. Proteksyonan niyo po kami. Layan niyo po kamay. We're praying for December Thanksgiving namin. Patak po, Panginoon. Provide niyo po ang needs namin. Exchange gift, Panginoon. Provide niyo rin po pambili namin gifts. Vision Night, December 29. Give us a fresh vision na mula po sa inyo kung ano po mga dapat namin gawin sa 2025 na ng Diyos. And family camp, youth conference, ang makaipon kami sa conference po na yung camp. And yung aming third vision anniversary together with World Missions Conference and Revival, kayo po magkaloob sa lahat ng pangailangan namin. Danahin po namin ang katagumpayan na kilang Diyos. Ang mga expenses po namin, rent, electricity, water, food at mga gamit pa sa gawain, mga projects, signage, insulator, pintura. Naway mag-provide po itong Panginoon. Kayo po mag-provide. Gamitin niyo po ang aming mga buhay to provide for all of these those needs, Panginoon. Kayo po siyang pumilos mightifully sa buhay ng bawat isa. Maging giver po kami, Panginoon. It is more blessed to receive, to give than to receive, Panginoon, sabi ng iyong salita. Bless niyo po ang aming at pangunahan ang mga prayer meeting, prayer vigil, worship service this coming Sunday morning and afternoon. Bless niyo po ang gawain, pag-aawitan na tapat at pagbibigayan, pagsamba po namin, ang mensahe, Panginoon. I-bless niyo po. Tulungan niyo po mga preachers, tulungan niyo po mga song leaders. Kayo po siyang mangunguna sa amin, Panginoon, mga teachers, mga leaders. Pangunahan niyo po kami and every members. Pagkaisa po kami, Panginoon. Magabayan po namin, lalo yung mga bago, Panginoon. Magabayan po namin sila, mapagtulungan po namin sila. Dakilang Diyos. Maging Ama, kayo po ang i-bless po sa aming Sunday School discipleship and fellowship namin. I-bless niyo po mga gawain. Kayo po magbibigay ng kalaguan spiritually, pag-matured spiritually sa bawat isa. And kayo po patuloy na magdagdag ng mga miyembro at pagabayan po namin sila, mga magiging manggagawa mo, Panginoon. Matitrain namin sila. At kayo po magdagdag ng ensemble, ng orchestra, preachers, mga teachers, song winner, and mga Bible students. And also, we are praying for choir instructor, another choir instructor na magiging katuwang po sa pagtuturo sa choir, kumilos kay Panginoon. And our other church ministry, music, teaching, inviting, religious by sambahan, at mga taga-sundo, taga-hatid, Panginoon. We are praying also for those ministries, Panginoon, at naway ang buong church mag-involve po sa ministries. Makiisa, Panginoon, makilahok, nakin ng Diyos. Nagpipray po namin ang aming bansa, ang aming community. Tunay na magulo, Panginoon. Naway, kayo po magbigay ng kaayos. Bigyan niyo po ng wisdom ang aming presidente at hindi po manatili sa kanya kung ano man ang kasamaan. Hindi sa mga gabinete, sa mga senators, kongresista, Panginoon, and other officials. Sawihin niyo po, Panginoon, ang corruption. Sawihin niyo po ang mga batas na kung saan ay immoral at makapagpabagsak sa aming bansa. Dakilang Diyos. Protect us from storms na dumadaan sa aming bansa, mga sakit, Panginoon. Tunawin niyo po yung mga viruses na yan at hindi po makapasok dito. Sa gayon, kami po yung magpatuloy bilang mga Kristiyano sa pagpapalaganap ng mga Ebanghelyo dito po sa aming bansa. Thank you po, Panginoon. Kalooban niyo pong maghanap sa mga prayers po namin na ito. Kayo po siyang pumilos, mightifully. Sa inyo po lahat ng kapurihan, pagsamba pa sa salamat, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, magkilos sa banal na Espiritu, sa aming Panginoon sa Kristo, na Diyos, ikapagligtas ang aming buhay. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa gabi nito. Okay? Dako po tayo sa ating exhortation and yung last part po natin, yung prayer partners. So, mga kapatid, ang message po natin sa gabi ito ay na-message ko na po last time. So, I want to give you a refresh